Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Mapayapang gabi sa ating lahat, sa lahat po ng ating mga viewers. Ito na ang pagkakataon para tayo matuto patungkol sa batas at hindi lamang yan, pwede pa rin namin kayong matulungan kung kayo po ay may mga concerns sa batas. Ito po ang inyong programa para sa inyo. Kakampi niyo po ang aming programa. Kaya tawag na po't mag-text sa amin. Ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi, walang iba, Abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Good evening. Hi, good evening, good evening. Sarap manonood sa amin sa Facebook at saka sa YouTube. Hello sa inyo. Kakampi nyo kami. Uy, kampi. Yun. Hindi, alam mo ba, napakalaking bagay na kunwari meron kang isang suliranin at wala kang mapagtanungan. Oo. Ang laking bagay ng ating programa sa ganon, ha. Siyempre yung iba, sabihin na natin, ang mahal magbayad ng abogado. At saka yung iba naman, parang sasabihin nila, baka kasi hindi ako nagbayad, baka mamaya mali yung ibigay sa akin. Alam mo yung ganun, okay, bara-bara lang. Okay, sige, sinagot ko na yan, tapos na. Pero dito po sa ating programa, hinihimay-himay natin yan. At saka siniseryoso namin ng mga tanong. Oo. At saka, sa totoo lang po, we have a heart. Here in our program, Paano nga ba we yun? have puso. Ayun, paano, ganun, ayun, ano We have puso. Puso. Yan, there is a puso in our hearts. Talagang, Puso in Hindi ko na our talaga hearts. alam yung mga ganyan. Okay. Are you okay, Mare? Puso in our hearts. Okay, I Wow. think you're Social. Okay. So, kolehiyal, puso in our heart. hindi nga eh, puso na, heart Heart pa. pa nga. Parang ano yan, wrong mistake. Love talaga yan. Love. Okay, anyway. Redundant, okay. So, eto na ang aming mga numero, attorney. Okay, for Globe, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Or you can also message us sa Facebook Messenger. Ayan. Kaya po pinipila namin ang lahat ng inyong mga katanungan at sana talagang natatapos namin ang programa ng maraming nasagot sa inyong mga concerns. Kasi this is really public service. Yes, that's true. Totoong Public service. Okay, sige. 32 years old si Carl ng Quezon City. Ang tanong niya, we have a condo unit under Pag-ibig, but we haven't formally accepted it because of pending punch list items. Okay. Recently, we discovered that the owner of the unit used our bathroom, claiming it Owner was above us. Kumbaga above kung us. building, yung may condo sa taas may condo na. sa taas na ginamit yung kanyang bathroom, claiming Bakit it was ganon? allowed while their own bathroom is being repaired due to leaks. Ay, Is this legal? Considering the unit is private property and not yet turned over to us, kasi hindi pa naman daw kasi nata-turn over sa Ay, kanila. it doesn't matter. Does PD, ano ba yung PD 957? Ano ba yun? Search na. Or any, ay, nawala. Ay, nataranta siya. Wait a minute, kapag mainit, nagbabasa pa po ang mga tao dito. Okay. Or any other law covering this situation. What legal remedies do we have to protect our rights as unit owners? Okay. May mga pagkakataon talaga na hindi pa nato-turn over yung unit because marami pa pagagawa or ano. Or minsan naman, as is where is eh. Oo. Minsan ganun din eh, di ba? Pero sa kanya, hindi pa raw nato-turn over. Kasi may punch list. Kumbaga, yung punch list, alam ko is, kunyari, yung mag-i-inspection ka, tapos sa developer. Ay, hindi pa ito okay. Hindi pa, ito, yung ipaayos mo pintura na. nyo dito, ganito, tapos itong outlet na to, hindi maganda yung pagka-install. Hindi pantay ang ganito. Yan. Okay, ang PD 957 is yung Condominium Buyers Protective Decree. Yes, it can protect you, but at the same time, kahit na hindi ka dumaan dyan, kahit na hindi mo pa ina-accept yung unit, ownership is perfected. Dahil nabayaran na. Dahil fully paid ka na. So, the moment that you have fully paid and signed the DOAS, which is the shortcut sa amin ng Deed of Absolute Sale, na usually, na pinipirmahan mo yan pag ikay ay, owner ka na. Di ba? So, pag ganyan, syempre, as owner, the normal rights of the owner is that, trespassing, kung hindi mo pinapayagang pumasok sa unit mo, unauthorized, you can always Ba't hindi mo complain. Kasi nga, hindi pa na-turn over sa kanya, wala pa yung susi.
Malamang sa malamang. Dahil madami silang pinapa-repair eh. Pero ibig ko sabihin, siguro... Ireklamo nyo na lang sila. Ireklamo nyo sa pag-ibig. At and saka sa then- DSUD. Yes. Kasi bawal yan na parang, ako rin naman magagalit. Di ba? Na Di ibang ba tao. pwede barangay muna? Pwede, pero parang mas gusto kong mag-DSUD na lang sila dito. Really? Oo, diba? Pero, Mas gusto how ko, would mas- you mas- say it? Ano ba ang sinabi sa'yo? Kailan daw ba ito At saka sino ang nagbigay ng permiso Kaya sa nga, kanila? sino nagbigay ng permission? Is it pag-ibig? Or baka somebody else Yeah, na first determine who. pumapasok lang? If it is the developer or the agent, then you can really complain sa DSUD dyan. Ayan. But again, sa akin kung ako ayaw mo talaga, permission lang sa DSUD, gagawin nyo ba yan? Sige, pag pupunta kayo dito, susian natin, may susi kayo, may susi ako. Oo. Ayan, Saka, di ba? Actually, non-legal. Kasi baka masira eh. At saka, it is a non-legal advice. Maglagay kayong CCTV sa loob ng unit nyo. Oo, tama. Parang Practicality purposes lang. Maglagay kayong CCTV sa unit nyo para alam nyo kung sinong pumapasok at hindi. Correct. Pag makita nyo yung nasa unit 1 sa taas, edi pagsabihan nyo yung Pero kung condominium yan, di ba dapat merong gwardiya sa baba? kasi kung unit owner sa taas, Sa bagay, nasa nasa loob taas siya, loob no? na siya, Eh di dapat merong administrator. Oo. Pwede rin magreklamo sa administrator. Kasi, Diba? Sige ha, ang dami ng options niyan Oo. ha. Sige, ito naman si Cheng ng Quezon City. Magandang gabi sa iyo, Cheng ng Quezon City. Cheng! Ayan na. Cheng? Hello po. Ayan, linaw. si Cheng. Ay, Okay. Hello po. Magandang gabi. Pasensya na medyo po maingay kasi. Okay lang. Nasaan ka ba? Andito po sa bahay. Yung bahay niyo maingay? Oo nga. Mukhang malinaw naman siya. Okay. Malinaw Hello. ka naman, Cheng. Sige, habang hindi pa saksakan ng ingay, magtanong ka na. Oo nga. Go. Ano po, ganito po kasi, meron po kasi dating nangutang sa akin. Pandemic days po. Pandemic na, tagal na Bali, nun. yung utang niya po, nasa 30,000. Okay. Tapos po, ang nababayaran niya pa lang po is 10,000. Okay. Ang concern ko po, if ever po ba iakyat ko siya or ireklamo ko siya sa barangay, anta dito, kung may laban pa po ba ako, kasi taon na po kasi nakalipas. Oo naman, may laban ka pa, utang yan eh. Ano ba Actually, dapat nga may interest na siya eh. Hindi, ang tanong ko, ano ba ang katunayan na may utang siya sa'yo? Baka naman sabi Through lang. chat po. Ha? Sa chat lang po. At sa Oo, chat. pero okay na yung chat. Okay na yung chat. Na-keep mo naman yung conversation nyo na, Opo, na opo, umuutang na-SMS siya ko po. at saka yung merong yung mga Kasi usapan. po kaya ko po siya iakit kasi nakita ko po na ahon-ahon na po siya. Tapos pinipilit ko po siya magbayad. Magbabayad lang po siya. Ay, ang Kaya daming niya lang- ganun. Yung mga ang daming may utang, tapos makikita mo sa Facebook. Ang dami niya Bakasyon ng pong dahilan bakasyon. na dito sa kanya yung mga binibili niyang gamit. Nag-flex Ayan. Kasi kayo, post kayo ng post. Di Oo. nakikita naman pinagkakautangan Oo, nyo. Magbayad muna kayo. Bayad bago muna daw kayo. Oo nga. Next Nga. week, Cheng, lumapit ka Ito na pa sa... po yung kanwari, halimbawa po, manalo po ako, tapos isi-sheriff po. Nakatira po siya sa biyanan niya. May possible po ba harangin ng biyanan niya? Okay. Maganda yung katanungan. Okay, ganito muna. Sige, ano yung tanong nga? nasa sheriff ka agad siya. Ang bilis niya, ha? Oo nga eh. Okay, wait lang, ha? Hindi po, Advance ano lang po, since when? ina-advance ko lang po Ayan yung nga, pwedeng mga mangyari. Kasi Oo, baka so po- ganito. Siguro bago tayo pumunta sa sheriff, ang tanong muna natin kay attorney. Number 1, meron siyang patunay na may utang sa kanya. Oh, okay. yes, pero siya. 20,000 ang utang na natitira. Wala kayong usapan, Cheng, sa interest? Wala. Wala po, hindi po wala. kasi ako nagpa-interest nun eh. Kasi tulong lang, Oo. tulong. Kasi Okay. nga pandemic Opo, ng panahon na yun. Tulong nga, binalasubas pa. Oo nga eh. Okay, sige. Opo, Balikan natin. Kapal na to. Ah, sige. Oh, Okay, dahan-dahan, okay. Cheng. Easy, Oh, easy. easy, Okay, Cheng. ganito. Okay. So, may utang, may ebidensya na Yeah, may utang. oo. Okay. Next, anong dapat niyang gawin para makolekta niya?
Okay, first is preserve yung mga ebidensyang yun. So, ano. dapat screenshot, i-print. I-print out mo Okay. na yon. Tapos, nag-demand letter ka na muna kay... Anong ibig sabihin ng demand letter? ito yung isang formal na sulat na hinihingi mo na ang kabayaran doon sa 20,000. Pag sinabi mong formal, kailangan ba ng abogado? Hindi kailangan ng abogado ang demand letter. Pwede ikaw na mismo, sumulat ka sa kanya. Anong na, dapat nakasulat? Sinabi mo na, ikaw ay may utang sa akin ng 20,000. Pwede pakibayaran na ako ng 20,000. At dahil ilang taon mo nang hindi ako binabayaran. Pwedeng Tagalog yan, ha? Pwedeng Tagalog to, hindi pwede, kung ano yung kusang komportable. At sabihin mo na, kung hindi ay mapipitan akong magsampan ng kaso o magdemanda kung hindi mo ako bayaran. At bigyan kita ng ilang araw Ng para palugid, bayaran mo bigyan mo ako. siya ng palugid. Kung hindi niya sagutin yon at hindi ka pa rin binabayaran, ay pumunta ka na nga ng barangay. Barangay muna. Yes, so pwede yan kasi maliit lang naman. Ngayon, kung hindi pa rin, small claims yan. Very small claim na yan. Okay. Ibig sabihin ng small claims, ikaw ay hindi nangangailangan ng abogado. Oo, meron Oo. ngayong mekanismo ang korte na ang gagawin mo ay you don't need lawyers at may forms lang yan. You will file a small claims. And this is perfect for small claims loan, no? Kabit mo yung demand letter at kung yung screenshots nung inyong pag-uusap na may utang talaga at kung kayo dumaan na sa barangay at hindi kayo nagkaayusan, yung certificate to file action. Ayan, okay. Nakuha mo. Ngayon, kasi sinasabi niya sheriff eh. Kunwari nanalo siya. O, pag nanalo siya, may sheriff para ma-execute at mabawi mo yung 20,000. Okay, ngayon. Paano kung nakatira sa sabihanan niya? Well, ang pwede pa rin kasi kung yung talaga yung official residence niya, pero ang pwede lang kunin ng sheriff kung ano yung pag-aari niya, hindi yung pag-aari ng binan niya. Paano pag sabihin ng biyena niya na lahat ito, pag-aari ko, wala siya ni isa Ayun dito? ang mahirap dyan. Hindi ko Opo. na alam kung ano ang gagawin. Nagtatrabaho ba? Oo, meron ba siyang bank account? Kasi pwede kang mag-garnish eh. May trabaho ba, ate? Ang ano po, biyanan niya po, tanod po. Tanod. Pero hindi, Tanod pa. Hindi, ang tanong ko, yung nangutang sa'yo, may trabaho ba? Yes. Yung, wait lang po, medyo sabi po, Yung nangutang sa'yo, may trabaho ba? Siguro nagfe-flex ng mga bakasyon eh. opo, nagdaano po siya, nagsa-sideline po siya sa nagtitinda ng baboy, tapos may trabaho po yung asawa niya. Oo naman pala. 4 months po. So kung may bank account yung mga yan, pwede mong i-garnish. Okay. Papahanap yung mga bank Ah, accounts sa mga yan at i-garnish only to the amount na pinagkakautangan sa'yo. Kasi imposible naman na wala silang naipon. Hindi naman siguro maniniwala din ng korte na wala silang Oo, pera kung nakikita yung itsura ng bahay nila. At saka may negosyo. nagbabakasyon siya. Pakita mo na nagbabakasyon Oo. siya. Pakita mo na, hello, di ba? Yes, oo. Di isang mga prueba na siya ay may pera naman pero ayaw lang talagang magbayad. Yes. Okay na, alam mo na kung anong gagawin mo, ha? Opo, thank Alright. you po. Good luck, ha? Salamat po. Saan ka nakatira? Utang din ako. Oo nga, no? Bait, ano? Taon na binilang, ano? Hindi po, ano lang po yun, yung naipon ko nga lang po yun. Oh, naku, talaga nagpaliwanag tuloy ang caller. Nagpaliwanag tuloy siya. Sige, hindi nakatautangan. It's a no. Hindi kanya pa uutang. Sige, thank you. Salamat. Hindi na po, nadala na po ako. Ay, oo nga. Mabuti naman. Nadala na siya. Ay, magpautang. Wala na rin po ipapautang. Uy, hindi, si Mari magbabayad yan. Magbabayad ako mga 10 years. Sige, thank you. Bye-bye. Sige po, maraming salamat po. Okay. Thank you. Sige po, God bless po. Okay. God bless you too. Ah. Okay, ito naman si Alan ay 40 years old ng Nueva Ecija. Ang tanong niya, hello po attorney, ano po bang legal na pananagutan ng taong nagpagawa o gumawa ng peking diploma? Ay. May peking diploma ba sa UP? Oo naman, sa recto meron. Sa UP wala. Okay. Sa recto meron, madami. Para magamit sa pag-cross country employment. Ay. Kung mapatunayan na peke ang diploma, ano po ba ang posibleng parusa sa kanya? Okay, Ay. at magkano po ang posibleng bail? Ayan. Ay. Falsification of Falsification, public oo nga. Ay, documents. Teka lang, tatandaan ko kung anong article sa... Ano ba yan? Criminal offense ba ito? Yeah. I think 171 or 172. Tingnan nyo nga, article 171 or 172 ng Revised Penal Code. Okay. 171. tingnan mo, Ang galing natandaan mo, ko. Grabe ang memory mo, friend. Kasi nga, alam mo, yan ang aral ng UP law.
Ay, Hindi diba? ko pa ang UP, ha? Sige. Diba? Naalala ko pa. Kasi actually talaga yung nalilito kung ano yung ginawa ng dalawa kasi ang kinds of falsification. Committed by a private person and committed by a public official. So yung 171 and 1, hindi ko lang alam kung saan dyan yung isa pa. So, criminal offense Oo siya. naman, oo. If you commit any commercial, official document. So, to falsify a diploma, if you falsify it, doon ka sa 171 or 172 na kung saan private persons. It's a criminal Okay. offense. Alright. Ang tanong ko, nagpunta na ng abroad. O nga. Paano na? Oh, well, Natapos na, wala na dito. actually siguro baka walang magkaso sa kanya, 'di ba? Pero Paano? Mukhang itong nagte-text sa atin ng balak na magkaso sa kanya. Pwede Sino- ba yun? Pwede naman, oo. Pwede naman kung mapatunayan talaga nilang peke. Ako meron mga kaso, ang mga nagkakaso usually dyan, yung mga, let's say, ang pineking, I think there was a case na ang pineke diploma ng isang school, yung school yung nagreklamo. Okay. Pero Kasi paano nga, yan? di ba? Dahil sila yung kanilang diploma ang pineke. So Okay. sila yung offended, oh. Kung nandito pa siya, pwede siya ma-file ng case. Oo. Pero Well, kung ako wala na alam- siya, Ay, di, alam mo, ang gawin mo, yung employer, inform nyo na yung kanyang diploma, fake, yung kanyang... malaki ang galit nito. Oo nga, yung qualifications Malaki galit niya. nito. Anong pangalan nito? Oo nga. Si Alan, ang laki ng galit nito. Sa Oo tingin nga. ko, ayaw niyang paalisin ng bansa to. Oo nga. Kasi Diba? Malaki galit. the legal, ano dyan is, meron nga talaga siyang kaso, di ba? Pero kung Nakukulong ba yan? Oo na, may kulong yan. Pero hindi, probationary lang. Pwede pa ma-probationary. Maliit lang Okay. naman yung 6 months and 1 day. Oo nga. So, ibig sabihin, Diba? pwede siyang makulong, pero hindi masyadong malaki yung Mabigat, penalty. oo. Mas malaki yung penalty kung malaman ng kanyang employer na peke ang Kasi kwan- baka hindi siya makuha. baka hindi siya makuha. sa Or pabalikin. employment. Or pabalikin. Oo. Di ba? Lalo na kung ang employment ay, for example, Oo. nursing. Hindi ka naman pala talaga nurse. Ano, malaking bagay naman Ay, yun. malaking bagay yun, Hindi Mali ka talaga yun. nurses ko, Oo. life-threatening. Correct. Kung gano'n sige. nga, i-report mo na nga dahil ini-endanger niya ang buhay ng mga ibang tao. Oo. Pero kung ang kanyang diploma lang naman ay, let's say, kunyari, Farmer. farmer, or kaya ay, let's say, Picker. commerce. o- Picker. Alam mo, hindi may picker sa Canada. Yung nagpipick lang ng fruits. Tapos kunyari, ang kanya, Oo, ano yun? Pati sa, sa kailangan ba ng college degree yun? Hindi naman siguro kailangan ng diploma yun. agriculture. Baka kung high school diploma. Oh, high Ay, kung alam mo school. kung high school diploma yan, tapos sa DepEd ka magreklamo. Okay, sige. Pero kung Pero isa lang ang nalalaman ko. oh, Galit na galit siya. oo nga. Ayaw niyang umusad Ayaw niya ang umusad buhay. yung isa. Oo nga. oo nga. Sige, game. Ano pa? Next. Ito naman, si RJ, 27 years old ng Quezon City. May kaibigan po ako na nabugbog kahapon. Ouch! Nakapag-file na siya ng blotter. Pero wala pa pong nangyayari at may impluensya po ang mga nambugbog. Ano po ang pwedeng gawin para maproteksyonan siya at makasuhan ang mga responsable? Ano pong legal na opsyon para maipagpatuloy ang kaso kahit na may impluensya ang mga salarin? Ouch! Okay. Paano na yan? Well, the legal options is clear, di ba? Kung ikay nagpa-blatter na at ikay mag-submit ka na ng salaysay. Hindi lang yung blatter. Iba ang blatter eh. Iba yung pagsampa ng kaso sa pulis. Saan siya pupunta? O kung gusto Sa mo pulis? sa pulis, sasabihin mo na yung kaibigan mo nabugbog, siya na mismo ang pumunta sa pulis, mag-submit siya ng salaysay. Tsaka may medical report. Yung pangalawa, magandang ano yan para mapatunayan kung meron mang physical injury sa kanana, meron siyang pinsala sa katawan na nangyari, nasaktan siya, magandang meron siyang medical legal na Ano report. bang pwedeng kaso nun? Physical injuries, light, or depende sa extent ng injuries ng kaibigan niya. Kasi merong slight, 'di ba? Tapos less serious and then serious. Okay. Ito lang naman, yung sa mga sinasabi niyang may impluensya. Ang sa akin, hindi porke may impluensya ka, pwede ka nang makalusot sa batas. Ang sa akin, alam ng Diyos ang ginagawa ng mga bawat isang tao. So, do not always think that a person with influence can always influence other people. At saka pag ganyan, pag ikay nagkaso na, kahit personal influence yan, pag yan nagkumuha ng NBI clearance, sa labas na may pending case yan. Yes. Go lang. Go lang. Ngayon, wag masyadong kasi mas maraming natatakot Oo, talaga. kasi totoo yan. Kung
lalo siya magkakaroon ng impluwensya at yabang kung hindi ka magreklamo. Tama. Because he got away with it, Tama. di ba? So, Okay. fight for your rights. Fight for your rights. Okay, ito naman si Alex, siya ay 34 years old ng Maynila. Has anyone experienced a document being notarized by Ay. an attorney in the Philippines without the client personally appearing Ako, madalas yan. and with a copied or pasted signature in such notarization legal and binding under Philippine law? Well, unfortunately, go ahead. Ang dami. Madaming ganyan, yung mga under the mango tree, di ba? Na sinasabi nila. Pero actually, nung pandemic, actually, para merong yung online notarization na sinusulong kasi nga hindi ka makapag-notary. Kasi alam mo bakit kailangan yon? Normal. Ang normal way is that you have to appear personally before the notary public and then sign in front of him. Hindi pwedeng, although I'm sure madaming gumagawa na pag-affidavit. Totoo yan. Madaming gumagawa. Tinanong ko ngayon dati, if I'm not mistaken, sa iyo ba o kay attorney, basta tinanong ko, does a document signed and notaried ng isang hindi totoong abogado would nullify the paper? Sabi parang hindi naman eh. Hindi naman siya mananalify. It will just not be notarized. But, kunyari, may kontrata ka. Ang magandang tanong yan, parang, kunyari, may kontrata ka between you and another person. Tapos, ang pinonotaryo nyo, it turns out that the notary is not a notary. Fake. Does that nullify your contract? Yes. No. Okay. It just means that the contract is not a public document. Meaning to say, It's a private document. okay, Kayong now, dalawa lang. I have a question. Ano-ano ang mga dokumento or what do you call this? Ano-ano ang mga nakaasad doon sa dokumento na kailangan talaga notaryado kung hindi May mga magkaka-issue? Okay, yung mga ibang Deed of mga sale. Actually, hindi rin. Hindi rin? Ang deed of sale of property is still valid if it's not notarized. It's valid between the parties. But it's not a public. Ang problema doon is enforceability. Di ba? So talagang pagka mga masiselan na dokumento, Oo, it becomes kailangan public document. But I mean, hanapin nyo yung totoong abogado. oo. Actually, kasi sa Pilipinas kasi, ang requirement of a notary public, dati ako notaryo. Ay, talaga? Oo, dati notaryo ako. Pero ayoko na. Kasi, Bakit? ito yon. Kasi ito ang, kaya ko gusto ikwento yan dahil ang notaryo, ang use niyan, kung ang dokumento nyo, nagtalo kayo na hindi kayo nagkasundo, meron kayong kontrata. Usually, pinapatawag ang notaryo at magte-testify. Kasi sasabihin hindi ko pinirmahan yan eh. Hindi ako nag-a-agree dyan. Ang gagawin ng isa, tawagan ang notaryo. Ang notaryo, ang sasabihin lang ay, oo, humarap yung dalawang yan sa akin at pinirmahan nila ng maluwag ang kontratang yan. May ganon. Ang ibig sabihin, they entered into that contract na willingly and freely. So, yun ang magiging, at pag ganon, mawawala ng isang depensa yung isang tao na hindi ako pumirma niyan, dahil hindi ko alam yan. Minsan kinukuha lang nila ID eh. Oo, ganon. Actually, delikado sa isang notaryo madami akong sa Pilipinas, ang notaryo dapat abogado. Siyempre. Alam mo sa ibang Kaso minsan hindi. Pinipeke rin yung firma ng abogado. Oo, at saka ang notaryo 2 years lang nire-renew mo. And limited only to a certain jurisdiction. Like ako, notaryo ako dati ng Quezon City. Oo. Yung mga dokumento lang na sa Quezon City ako pwedeng magnotaryo. Ang dati, sa US, alam mo, pwedeng hindi abogado. Really? Ang notary public nila. You just attend. May dagdag bang, bukod sa singil ng notary, may dagdag aral ba yan pag kayo ay notarial? Pag abogado, wala. Bakit hindi lahat ng abogado nagno-notary Kasi ako, services? Hindi. Kasi nga, hassle kasi yung ikaw pa yung, you have to go to court and prove all the documents. Ganon. At saka nagsasubmit ka na, di ba kayo kumukuha ng isang kopya ang notaryo sa'yo? Kasi sinasubmit nila yun sa court eh. Kunyari ako, notaryo ako ng Quezon City dati, lahat ng mga dokumento ko for the year, na meron ako notarial book, sinasubmit ko yan sa korte. Matrabaho. Matrabaho. Ayan. Anyway, Matrabaho. may napeke pa ng
ng notaryo at dinala sa Senado. Ay, oo, alam ko yan. May nagpepeke. Di ba, nasa news yan, di ba? Oh, okay. Na parang yung affidavit niya, hindi naman pala talaga Sige. pinirma. Parang sa yung Cyprus. nagtatype sa atin dito, hindi nakapasan ng typing. Oo Ang nga bagal, eh, friend. Diba? Alam mo kasi, napansin ko yan sa mga, alam mo ako nung high school ako, wala pang computer classes, so dahil hindi pa talaga yun. Typing class. Ay, maniwala ka kami blindfold. Ako rin. Nag-blindfold ka? Ganun. So, ibig sabihin, tayo ay Pwede tayo. magkabatch. Oo, yung Diba? mga ganun. Hindi talaga, naka-blindfold ako. At ay, magaling ako sa typing, At saka yung typewriter natin, yung mabigat, yung manual typewriter. At dinadala ko pa yun pagka-typing na. meron Sabihin ko, kahon, meron siyang sabi ko pa yung teacher ko, yung maliit eh. Sabi ko, sige nga, buhatin mo nga itong typewriter. Kaya Tingnan ko ako kung di ka lumaki. di ba di ba yung at rest nakaganyan ka, tapos ganun ka lang. Ganun, di ba? At saka, ano yan, the quick brown Brown fox fox, jumps over the lazy dog. Yan. Yung mga bata ngayon, hindi na. Wala. Yung mga bata ngayon, ganun. Tut, 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 Ano na tut. lang. Sa Nako. tingin ko siya, ganun yun. Ganun siya. At saka meron tayo steno. Ay, nako. Bagsak ako dyan, friend. Ako rin, nakalimutan ko Oo. na. Pero, Sa sobrang ano niyan, bagsak ako dyan. Sabi ko, pakopya naman. No? steno. Ngayon, wala na sa kanila. Hindi ko yun. kaya yan. Anyway, Ano sabi yan? niya closing na raw. Sige, sige. Di closing. Closing, Madali naman kami Oo kausap. nga. Sarado na natin to. Sarado na natin to. Sana po ay hindi kayo bagsak sa mga grado ninyo. Katulad namin. Ay, no. Ako pala. Hindi siya eh. Uy, magaling ako mag-type. Mahina ako sa steno. Mahina ako sa lahat. Palakol ako dati, friend. Ganda lang. Gusto ko yan. Ay, Ganda lang. Ay, ganda lang. palilibre kita, Barbie. Ganda lang ako, ang puhunan. tinatawag Ganda ko. lang. Sige, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. At kayo po yung nakitawa at nakibola sa amin. Yeah. Thank you so very much. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Mac Castro. Ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye, everyone!